Condition la ibati na ko. Kuan lang, solar 101 lang ta para sa generator ug sa kuan sa solar. Grid tied lang. Ako i-discuss kung pwede ba mo parallel si generator ug si inverter kung pwede ba ni parallel. Kasi gara mo mo na iga ka kuan gud sigara question sa ulo mga dagko kay nga mga kuan establishments. So ako ni discuss karon. Yeah. Na ko'y example ani. Atong grid is 100 kilowatt, atong standby generator is 100 kilowatt, ug atong load is 100 kilowatt. Nya ang atong inverter is 70 kilowatt ra. Dumduman ninyo nga akong inverter nga example is gamay kaysa generator. So di mo maglibog bitaw sa unahan. So when grid is present, so supply magina siya sa load, di ba? So magkuan siya, mag-supply then mo sa add po na siya ni inverter. Then once ma-on sa inverter, mo-supply na siya ni load. Tapos mo balik na siya ni grid. So ang atong grid karon is instead nga 100 kilowatt na imo na lang 30 kilowatt. Okay, mo compensate man na. Mo man ang usual gid nga characteristics sa inverter. Pero nagulan pa. So nag-run out daw mo, automatic na mo supply si generator kay naka ATS man ta. Kasi 100 kilowatt nga generator mo supply na ni load. Then muhatag po na siya ni inverter kay naka parallel man ta. Pagana ng inverter, mahimo na lang nga ang gi-supply ni generator karon kay 30 kilowatt na lang. Kay mo sulod man na si inverter mo para man na mo compensate ang pangutana mo guba ba si generator nga nasudlan naman og solar nakaparallel sila ang tabaga na dili siya maguba kay naay case ang generator mo ni iyang case 30% utilization of the generator's capacity is required. So ang atong kuan lang ang atong allowed lang nga pwede na to i-compensate is dapat 30% lang dili kita molapas ana. Okay, once nga molapas ta ana, diha maguba ang generator. So mag-cite ang example nga dako si inverter. Kanino? Natay inverter ani ato dako na siyang inverter. Same gapon atong rate is 100 kilowatt. Ang atong inverter kada 150 kilowatt na. Once applied, mohatag na siya ni load, si grid, mohatag na siya ni inverter. Tapos inverter, mohatag na siya 150 kilowatt ni load. Dili man, mahurot na ni load, so mabalik siya ni grid. So natay ginatawag nga export nga 50 kilowatt. So mahitabuan ni, kanang 50 kilowatt nga export, unsa kay characteristics niya kung wala diha ang grid. Padulong na siya ni generator. So mo ni, as usual, pagka wala ni grid, automatic na mo sulod si generator. Dako na ni ato inverter niya. Si 100 kilowatt na ang supply ni load o ni inverter. So once nga mohatag na siya ni load, mo signal na siya kay inverter para mo on. So karon ang load nato kay 100 kilowatt raman kaya na kayo na ni kuan ni inverter paganahon. Kay 100 kilowatt atong inverter, 100 kilowatt pud ang tong load. So ang sobra ana asa man padulong? So sa generator. Dabi ang atong generator kay 100 kilowatt raman. Iyahang kuan capacity tapos 30% ra pa jud iyahang pwede ana yang allowed. So kaning 50 kilowatt nga export padulong ni generator dili niya ni dawaton. So ang hitabuan na maguba si generator or ma-shutdown. So ma-shutdown na si generator. Dayon pag shutdown na ni generator, mukha na siya naman na siya mga controls, siya mga safety features. So mubalik na siya og on. Na siya ginatawag na kuan nga generator hunting. Kasagara ginaaga ka experience na no sa mga sa uban nga na mga dili bitaw stable nga supply. So si generator ana maghunt na siya nga para mga mo stable ang kuan ang yakang system. So kay dako man gid kayo to 50 kilowatt, magbalik-balik ra mag-on ug off si generator. So hangtod maguba si generator diha siya masunog. Kay dako ba 50 kilowatt ba yang iyahang kuan, iyahang kani ang backfeed. So magka-cycle na siya no hantod nga si generator mag-stop gid siya. Maguba gid siya. Maguba ang gina niya. Ay dako na ko kayo. So para to ano para ma mas masabtan siya ingani iyang condition. Dapat ang ato ang load sa site
ang ato ang loads kung parallel ta sa generator o solar dapat ang atong load is dako or equal sa 30% sa kanang capacity sa generator ug sa solar. So mao ni ang iyang formula. Pero ingani man gud dili siya paano dili siya applicable no kay mugamay ang imuhang i-install nga solar tapos napagi kay generator. So ang mahitabo ani ang generator nimo nga 100 kilowatt ang imo rang allowed nga i-install is kuan ra nga 70 kilowatt. Considering pa jud na nga dako gyud kayo imong load ana. Dili siya pwede nga mo kuan mo ubos anang 100 kilowatt ug 70 kilowatt. Kay I mean 30% sa kuan sa 100 kilowatt nga generator ug sa 70 kilowatt nga solar. So in short dili gyud siya advisable. Nay ways pero ani madubli gasto nga wala siya kuan wala sense. So pwede siya pero wala siya sense. Mo ni. So more na siya no. Pwede lang siya sa katong kuan lang kanilang kana lang condition. Minimum load on site in kilowatt is greater than or equal to that 30% of the generator capacity in kilowatt and plus the solar installed capacity. Sumura na. Sumura ni no ang ato ang solar 101. Okay. Unta nakasabot mo kaya ako wala. Salamat.